Ang industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas ay binuo ng mga natatanging talento na nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga manonood sa pamamagitan ng kanilang pambihirang galing sa pag-arte. Isa sa mga pinakadakilang pangalan na nagbigay ng kulay, emosyon at katapatan sa sining na ito ay ang veteranang aktres na si Caridad Sanchez o si Caridad Yuson Sanchez Babaw sa totoong buhay. Sa loob ng mahigit 5 dekada, naging bahagi siya ng bawat tahanang Pilipino. Kilala sa kanyang mga papel bilang mapagmahal na ina, matatag na lola o kaya naman ay matapang na karakter na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng lipunan. Ang kanyang kontribusyon sa sining ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanyang mga parangal, kundi maging sa lalim ng inspirasyon na kanyang ibinahagi sa mga sumunod na henerasyon ng mga artista. Isinilang si Caridad Sanchez noong 1 ng Agosto 1932 sa lungsod ng Mandaue na matatagpuan sa lalawigan ng Cebu. Lumaki siya sa isang napakalaking pamilya bilang pinakabata sa 15 magkakapatid, anak ni Marcos F. Sanchez at Sofia Yuson. Noong kanyang kabataan, hindi kailanman pumasok sa kanyang isip ang maging isang tanyag na bituin sa industriya ng libangan dahil ang kanyang tunay na pangarap ay maging isang abogado upang ipagtanggol ang mga nangangailangan ng katarungan. Gayunpaman, tila may ibang itinadhana ang panahon para sa kanya nang magpasya siyang lisanin ng Cebu noong taong 1958 upang makipagsapalaran sa Maynila. Ang desisyong ito ay udyok na rin ng kanyang pagnanais na makita ang kabisera at sundan ng kanyang kasindahan na nauna nang nagtungo roon upang subukan ang kapalaran sa pag-arte. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya, naging matatag ang kanyang paninindigan na tahakin ng bago at hindi tiyak na landas na ito. Hindi naging madali ang unang bahagi ng kanyang paglalakbay sa Maynila dahil sa mga umiiral na pamantayan ng kagandahan sa industriya noong panahong iyon na pumapabor sa mga may lahing mestisa. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, nakatagpo niya ang isang direktor na nagngangalang Tony sa isang tanyag na kainan na tinatawag na La Buena Suerte sa Escolta sa Maynila. Sa pagtatagpong iyon, tahasang sinabihan siya na bumalik na lamang ng Cebu dahil sa kanyang morenang balat at hindi umano angkop ang pangunahing papel sa pelikula. Ang matinding pagtanggi na ito ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan at kabiguan. Ngunit sa halip na sumuko ay humugot siya ng lakas mula sa pananampalataya sa loob ng simbahan. Ang kanyang pagsisikap ay nagbunga nang matanggap niya ang kanyang kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng prestihiyosong studio na LVN Pictures noong taong 1958. Nagsimula siya bilang isang kontrabida sa mga pelikula, isang papel na kanyang pinagbutihan at naging daan upang mapansin ang kanyang likas na kakayahan sa pag-arte. Sa paglipas ng mga taon, napatunayan niya na ang tunay na talento ay hindi nababatay sa kulay ng balat kundi sa kakayahang maghatid ng totoong emosyon sa mga manonood. Mula sa pagiging kontrabida, unti-unti niyang binago ang kanyang imahe upang maging isang maraming mukhang karakter na kayang magpatawa at magpaiyak ng sabay. Nagtrabaho siya bilang isang malayang artista o freelancer sa iba't ibang kumpanya ng pelikula na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makasama ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Kabilang sa mga nakatrabaho niya sina Dolphy, Nida Blanca at ang itinuturing na hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Ang kanyang pangalan ay tuluyang nakatatak sa kamalayan ng publiko noong taong 1977 nang gampanan niya ang papel ni Nanay Edad sa telebisyon. Ito ang muling pagsasabuhay ng sikat na dulang panradyo na gulong ng palad na ipinalabas sa lumang stasyon ng BBC2 kung saan ipinamalas niya ang natatanging imahe ng isang huwarang inang Pilipino. Kasabay na kanyang matagumpay na karera, itinaguyod din niya ang kanyang personal na buhay nang ikasal siya kay Vicente Babaw, kung saan biniyayaan sila ng 2 anak na sina Cathy Sanchez Babaw at Alexander Joseph Babaw. Ang kanyang anak na si Cathy ay kilala ngayon bilang isang manunulat, kolumnista at guro sa Ateneo de Manila University na dalubhasa sa edukasyon ukol sa pagdadalamhati. Sa kabila ng kanyang mga obligasyon sa pamilya, nagpatuloy ang kanyang pamamayagpag sa telebisyon at pelikula sa mga sumunod na dekada. Noong huling bahagi ng dekada 90, naging bahagi siya ng mga seryeng Tabing Ilog ng ABS-CBN bilang lola ng karakter ni John Lloyd Cruz na naglapit sa kanya sa mga basbatang manonood. Nasundan pa ito ng malalaking proyektong tulad ng Sa Puso Ko Iingatan Ka noong taong 2001 at Sana'y Wala ng Wakas noong taong 2003 hanggang sa lumipat siya sa GMA Network mula taong 2005 hanggang 2015. Sa kabila ng kanyang patuloy na ningning, napansin ng mga manonood at ng kanyang mga kasamahan sa trabaho ang kanyang biglang pagkawala sa mundo ng showbiz pagkatapos ng kanyang mga proyekto noong taong 2015. Ang misteryo sa likod ng kanyang pagliban ay ang nabigyang linaw lamang noong Oktubre 3, 2020 nang magpasya ang kanyang anak na si Cathy Sanchez Babaw na isa publiko ang tunay na kalagayan ng kanyang ina. Sa pamamagitan ng isang madamdaming pahayag,
Ibinunyag ni Kathy na ang aktres ay formal na nasuri na may karamdamang demensya noong huling bahagi ng taong 2015. Ang pagkaantala ng pag-amin na ito ay ginawa upang mapangalagaan ang pribadong buhay ng aktres habang ang buong pamilya ay sumasailalim sa proseso ng pagtanggap sa bagong katotohanan ng kanilang buhay. Ang demensya na isang unti-unting pagbaba ng kakayahang mag-isip, maalala ang mga bagay at magsagawa ng pang-araw-araw na gawain ang naging pangunahing dahilan kung bakit tuluyan na siyang nagretiro sa pag-arte. Ang paglalahad ng pamilya ukol sa kanyang kalusugan ay nagdulot na malaking kalungkutan sa industriya, ngunit nagdala rin ng malalim na pag-unawa sa kanyang sitwasyon. Ayon kay Kathy, ang kanyang ina ay unti-unting nagbabago linggo-linggo dahil sa epekto ng karamdaman sa kanyang utak. Sa kabila ng pisikal na lakas na taglay pa rin niya noong mga unang taon ng pagkakadiskubre ng sakit, ang kanyang memorya at kakayahang kumilos na mag-isa ay unti-unting naapektuhan. Ang desisyong ilayo siya sa mata ng publiko at sa magulong mundo ng showbiz ay ginawa upang masiguro na hindi siya makakaranas ng stress o labis na pagkapagod na maaring magpalala sa kanyang kondisyon. Ang hakbang na ito ay patunay ng wagas na pagmamahal at naglalayong bigyan siya ng isang tahimik at marangal na buhay sa kanyang pagtanda. Sa kasalukuyan, si Caridad Sanchez ay wala ng anumang aktibong trabaho sa showbiz. Walang ginagawang pelikula at wala ring kinabibilangang programa sa telebisyon dahil sa kanyang permanenteng pagpili sa pagre-reserba ng kanyang lakas. Ang kanyang buhay ngayon ay nakasentro sa loob ng kanilang tahanan, kung saan siya ay pinoprotektahan at inaalagaan ng kanyang pamilya at mga itinalagang tagapag-alaga. Ang pinakahuling opisyal na balita tungkol sa kanya ay nagmula sa kanyang pagdiriwang na kanyang ika-72 kaarawan noong Agosto 1, 2025. Sa pagdiriwang na ito, nagbahagi ang kanyang anak na si Kathy ng mga larawan at mensahe na nagpapakita na ang aktres ay napaliligiran pa rin ng mga tunay na nagmamahal mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Bagamat malaki na ang pinagbago ng kanyang pisikal na anyo at memorya dahil sa sakit at katandaan, ang kanyang pamilya ay patuloy na nagpapasalamat sa bawat araw na kasama pa rin nila ang kanilang matriarka. Isang malaking hamon din para sa pamilya ang lumabas na maling balita sa mga nakaraang buwan, partikular na noong 23 ng Hunyo 2025 nang kumalat ang isang peking ulat sa Facebook na nagsasabing pumanaw na ang aktres. Ginamit ng isang peking account ang pangalan ni Kathy Sanchez Babaw upang magbenta ng isang produkto ng gatas sa pamamagitan ng paggawa ng kwento ukol sa pagkamatay ni Caridad. Agad itong pinabulaanan ni Kathy sa pamamagitan ng mga lehitimong pahayagan tulad ng Philippine Entertainment Portal, kung saan mariin niyang sinabi na ang kanyang inay buhay na buhay pa at ligtas sa loob ng kanilang tahanan. Ang pamilya ay nananatiling mapagbantay laban sa mga ganitong uri ng panloloko upang mapanatili ang kapayapaan sa buhay ng kanilang ina. Ang kasalukuyang pinagkakaabala ni Caridad Sanchez sa loob ng kanyang tahanan ay ang simpleng aktibidad na angkop para sa isang taong may demensya. Bagamat hindi na niya naaalala ang maraming detalye ng kanyang nakaraan o ang kanyang mga naging tanyag na papel, may mga pagkakataon pa rin na nagpapakita siya ng reaksyon kapag nakakita ng mga lumang kaibigan mula sa industriya. Ang pagmamahal na kanyang ibinigay noong siya ay malakas pa ay bumabalik sa kanya ngayon sa pamamagitan ng patuloy na kalinga ng kanyang mga anak. Ang kanyang personal na buhay sa kasalukuyan ay malayo sa kanyang mga ilaw ng entablado, ngunit puno ito ng kapanatagan, seguridad, pag-aaruga na pinamumunuan ng kanyang pamilya. Ang pag-aalaga sa isang magulang na may ganitong karamdaman ay nangangailangan ng matinding pasensya, ngunit ipinapakita ng kanyang mga anak na ang pag-ibig ay nananatili kahit na ang mga alaala ay unti-unti nang naglalaho.